Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung hindi si Ino ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith, sino kaya ang pagbibintangan natin? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Naniniwala si Lilet na konting panahon at oras na lang ay lalabas rin ang katotohanan at makukuha na rin nila ang hustisya na nararapat para sa ina niyang si Atty. Meredith dahil sa sunod-sunod na paglabas ng mga ebidensya at mga testigo na makapagpapatunay na inosente talaga si Lilet Matias. Hindi nawawala ng pag-asa si Lilet na balang araw ay makakamit rin nila ang hustisya kahit pa nga pinagdidiinan nitong si Eira na si Lilet talaga ang tunay na pumatay kay Atty. Meredith kahit kulang-kulang pa ang ebidensya na makapagpapatunay at makakapagsabi na si Lilet talaga ang tunay na killer nitong si Atty. Meredith. Habang si Atty. Renan naman ay naguguluhan na at unti-unti na ngang nare-realize na tama nga si Lilet na hindi niya kayang patayin ang sarili niyang ina at hindi po pwede na dumepende lang itong si Atty. Renan sa mga testigo na inihaharap nila Eira sa hukuman dahil hindi siya kumbinsido sa lahat ng salaysay na binibitawan ng mga testigo nila sa korte dahil kulang pa ito sa impormasyon na makapagsasabi at makapagtuturo na si Lilet talaga ang tunay na salarin at sospek sa pagpatay kay Atty. Meredith. Dagdagan pa nga nitong si Eira na akala mo ay hindi attorney kung hindi makapagpigil at hindi kontrolin ang sarili sa galit kay Lilet. Pinepersonal raw masyado nitong si Eira ang pakikipaglaban kay Lilet. Hindi na raw ata iniisip ni Eira ang hustisya na para dito kay Atty. Meredith. Ang tanging iniisip na lang raw ata nitong si Atty. Eira ay ang pangsarili na lang niya at ang personal na galit niya dito kay Lilet. Tila nasabon nga nitong si Atty. Renan itong si Eira sa harap mismo nitong isa pang attorney na kausap nila. Samantalang itong ang si Ino ay aalis na ng bansa dahil inutusan siya nitong nanay niya na si Ka Lorena. Dahil narinig mismo nitong si Ka Lorena, si Kurt at si Lilet na nag-uusap na nakita si Ino sa mismong lugar kung saan ito nakatira si Atty. Meredith. Hindi papayag si Ka Lorena na magbalik kulungan ang anak niyang si Ino. Kaya gagawin ni Ka Lorena ang lahat para lang hindi mahuli itong si Ino. Kahit pa nga pinagsasabi nitong si Ino na hindi siya ang pumatay kay Atty. Meredith at nakita niya lang ang totoong pangyayari at kung sino ang pumatay kay Atty. Meredith. Ayaw na nga ni Ka Lorena na ma-involve pa itong si Ino sa pagkamatay ni Atty. Meredith dahil malakas rin ang at dahil nga naaawa itong si Ino sa kalagayan ni Lilet na dahil si Lilet nga ang nagdurusa sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa, ay pinagsabihan nga nitong si Ka Lorena ang sarili niyang anak na si Ino na wag nang intindihin pa si Lilet at intindihin na lang raw ni Ino ang sarili niyang kalagayan. Dahil kapag nalaman ng iba na nagpunta nga itong si Ino sa mismong lugar ni Atty. Meredith ay pagsususpetsahan siya ng matindi dahil kilala nila itong si Ino at alam nila na may hahawakang kaso sana itong si Atty. Meredith tungkol dito kay Ino sa pang-aabuso kay Shaira. Kaya raw hanggat maaari ay umalis na lang muna si Ino sa bansang Pilipinas at magtungo muna sa ibang bansa upang magpalamig at magtago muna habang nililitis pa ang kaso sa korte. Dahil hindi malabo na lumabas na ang katotohanan na nandun mismo itong si Ino sa lugar kung saan pinatay si Atty. Meredith at tiyak
pagsususpetsahan siya nila Lilet, lalong-lalo na nitong si Era, dahil hindi malabo na may gawing masama itong si Ino. Ngayong may history nga itong si Ino ng kaso ng pangre-rape. Samantala, sunod-sunod na ngang iniharap nila Era ang testigo at witness na makapagtuturo na talagang may kasalanan si Lilet sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Inuna ng isinalang sa witness stand ang waitress o waiter na doon sa mismong party ni Attorney Meredith, at nakuhanan daw nitong waiter ng video ang pag-aaway nitong si Lilet at ni Attorney Meredith. Iprenesenta ni Attorney Alon sa korte ang video kung saan makikita si Lilet at Attorney Meredith na mukhang may pinagtatalunan. Ngunit hindi maririnig sa video na talaga namang nag-aaway silang dalawa. Kaya naman pinanindigan ni Lilet na hindi sila nag-aaway nitong si Attorney Meredith na nang kinuhaan ito ng waiter. Tinanong ni Lilet ang waiter kung narinig ba nito ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kinumpirma nga ng waiter na wala siyang narinig kahit na isa. At kinuhaan niya lang ito ng video dahil nakikita niya na parang nagtatalo silang dalawa. Kaya sinabi nitong si Lilet na hindi tugma at hindi maaaring ipresenta sa korte ang ganyang bagay dahil hindi kumpleto ang ebidensyang ipinapakita nila sa harap ng korte. Doon na nga ay naging tagilid na ang unang testigo na humarap kila Era. Sumunod naman itong si Ate Evelyn na humarap at umupo sa witness stand sa korte. Tinanong agad ito ni Attorney Alon kung sino ang nakita niya nung gabing pinatay si Attorney Meredith, at walang awa nitong si Ate Evelyn na itinuro itong si Lilet. Galit na galit nga si Tinang Ses sa pagtuturo nitong si Evelyn sa anak-anakan niyang si Lilet. Ngunit naawat naman agad ito ni Ramir at ni Kurt. Sinabi ni Tinang Ses na walang kinalaman si Lilet sa pagkamatay ng ina niyang si Attorney Meredith dahil kilala niya ang anak-anakan niyang si Lilet. Dito na nga ay sumunod nang nagtanong si Lilet sa witness nilang si Evelyn. Tinanong agad at ginisa ni Lilet si Evelyn sa harap ng maraming tao. Iyak ng iyak si Ate Evelyn na parang gusto nang umamin na may nag-utos lang sa kanya para idiin si Lilet sa kasong hindi naman niya ginawa. Ngunit hindi pa rin umamin itong si Ate Evelyn na may nag-utos lang sa kanya. Dahil iniisip pa rin itong si Ate Evelyn ang pagbabantang ginawa sa kanya ng kung sino man ang nag-utos sa kanya para idiin itong si Lilet. Sa susunod nga na hearing ay malalaman na nga nila Era kung sino talaga ang tunay na pumatay sa nanay niyang si Attorney Meredith. Kaya yan dapat ang mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.